Morning po. Ita-try ko na po yung bacon ni O-Save. I think binili ko po ito 2 days ago, no? Ito na po siya. So, very simple lang po. Nilagay lang po sa frying pan. Wala pong ibang inad dyan. Pinabayaan lang po siya na magmantika. Tapos meron po ako ritong 2 eggs omelette. At saka ito po yung ginagawa po ni Mrs. na coconut flour na bread. So, pita bread po siya made of coconut flour. Meron din po akong coffee. Black lang po ito. Yan. And I'm pretty sure alam nyo rin po kung saan po ako bumibili ng coffee. Hinaluan ko po siya ng allulose syrup, yung replacement po for honey. Safe din po siya para sa diabetic. Kumuha na po ako ng blood sugar baseline, 108 po currently. Of course, kinuha po natin yan via the Otay CGM. Ito po. So, kainin ko na po ito and then babalik po ako after 2 hours and we'll see kung may gagawin po ba siya sa blood sugar ko. Conclusion na po tayo sa kinain kong breakfast 2 hours ago, no? Exactly 2 hours ago. Nag-start po yung blood sugar ko 108 first hour. Umakyat po siya, nag-119 po siya. So that's plus 11 units. And then after a few more minutes, umakyat pa po siya, nag-126. Yun na rin po yung peak, 126. And then in the second hour, bumaba naman siya, nag-113 po. So yan po yung final blood sugar reading natin, 113. Hindi po niya inabot yung 108, no? Pero I'm pretty sure in the next 5 or 10 minutes, bababa na po yan. Maybe less than 100 pa po. Ang conclusion po natin, no? Well, dun po sa kinain ko, bacon lang naman po yung bago dun eh. The rest, na-test ko na po lahat yun. So yung bacon po, dun po sa may pack niya, it says total carbohydrates po is 2 grams. Dun po sa list ng ingredients, no, may nakalagay pa po na sugar, pero hindi po siya included dun sa nutrition facts eh. Pwedeng yung sugar po is on top of the 2 grams na total carbohydrates. Hindi naman po siya considered na spike. Increase lang po sa blood sugar, which is normal. Pag kumain po tayo, talagang meron naman po talaga, gagalaw at gagalaw naman po talaga yung blood sugar. Take note lang po, no, dun sa portioning at saka dun sa eating in moderation. So, sobrang importante po nun para sa mga diabetic. Palagi po nating susundin yan. So, yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye. Reminders lang po, huwag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Di po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So huwag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day.